Poy Aram babawasan ng sahod dahil sa ginawang damages sa kanilang dugout. Namangha pa si Stephen Holt sa pinakitang performance ni Justin Brownlee. Sinisisi naman nga ni Rondae Hollis Jefferson ang kanyang sarili sa kanilang pagkakatalo noong Game 2 at ang dahilan ng pag-walkout at pagwala ni Poy Aram ating alamin. Ayon nga sa naging interview kay Commissioner Willie Marshall after ng Game 2 ng final sa PBA ay hinihintay na lang nga daw nila ang billing statement ng MOA Arena Management sa mga naging damages sa dugout ng TNT na sinasabing si Poy Aram ang may gawa. Pag napasa na nga daw sa PBA ang mga babayaran sa mga damages ay tsaka nila ito ipapadala sa management ng TNT Tropang Giga. After nga nyan ay tutukuyin na nga ng TNT kung sino ang may kagagawan sa mga nasira at tsaka nila ibabawa sa sahod ng player coaches ng may sala. Isa nga sa mga primary suspects sa mga damages na yon ay wala nang iba kundi si Poy Aram na nag-walk out at nagwala pa noong Game 2. Maswerte naman nga si Poy Aram dahil sabi nga ni Commissioner Willie Marshall ay wala daw siyang magiging parusa dahil madalas daw yung nangyayari kapag sobrang init ng laban. Ayon naman sa mga naging sources ay ang dahilan daw ng pag-walkout ni Poy Aram at pagwala sa dugout ay dahil daw pinagalitan ito ni Coach Chot Reyes sa kanyang naging foul kay Brownlee. Emotional nga si Aram habang papunta sa kanilang dugout kaya naman pinagsisipahan na nga niya ang mga gamit sa hallway at sinira niya pa ang dingding sa kanilang locker room. Frustrated din daw si Poy sa mga naging tawagan ng referee sa game na yon. Dumagdag pa sa init ng kanyang ulo ang pang-aasar sa kanya ng mga Ginebra crowd na iyakin. Kung hindi pa daw siya pinatawag ni Coach Jojo Lastimosa ay hindi pa siya magbabalik sa kanilang bench kaya makikita nga natin ang kanyang pagbabalik sa game sa 7-minute mark ng 4th quarter. Sinisisi naman nga ni Rondae Hollis Jefferson ang kanyang sarili sa pagkakatalo ng TNT noong Game 2 sa Ginebra. Sinabi nga niya sa kanyang interview na sa kagustuhan niyang manalo at makuha ang last shot ay hindi na nga niya kinonsider pa na ibigay ang bola sa kanyang mga teammates. Nabasa naman nga ito ng Ginebra kaya once na lumalapit na nga si Rondae sa loob ng paint ay dito na nga siya dinouble team ng Ginebra dahilan para mag-stumble si Irish J sa bola at huli na nga bago niya na-release ang bola papunta sa basket. Inako naman nga ni Rondae ang kanyang mistake na yon at sana daw i-call out siya ni Coach Chot sa kanilang mga practice sa kanyang pagkakamali dahil gusto niya pa daw maging better as a player. Pero credit pa din daw sa depensa ng Ginebra sa game na yon dahil pinahirapan talaga silang makakuha ng basket. Namangha naman nga si Stephen Holt sa naging performance ng kanyang teammate na si Justin Brownlee. Na-amaze daw siya na despite sa kanyang age ay grabe pa din daw ang mga galawan nito sa loob ng court at pinuri din nga niya ang pagiging clutch nito sa laro at kung kailangan daw ng Ginebra ng big basket ay nandyan si JB para punan ito. Kahit daw na nilagay sa kanya si Irish J bilang kanyang primary defender ay umi-score pa rin nga ito at patuloy na nagke-create ng ways to score. Sa game 3 nga ay inaasahan ang malaking adjustment ng TNT lalo na sa pag-break ng depensa ng Ginebra. Inaasahan din nga ang pag-rest back at pagbawi ni Rondae Hollis Jefferson matapos ito mag-struggle sa field noong game 2 at sa Ginebra naman nga ay ilimit lang nila ang kanilang mga turnovers lalo na sa mga decision making ng kanilang mga guards. Kailangan na din nga mag-step up ni RJ Abarientos na patuloy ang pag-struggle sa series na ito. Yun lamang po para sa video ito. Huwag po natin kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel. I-follow nyo na din at i-like ang ating Facebook page.